Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan, sinama ulit ako ng asawa ko dito sa pastulan ng baka kasi siguro kasi kahapon natakot siya kasi sinamaan siya ng pakaramdam. Ayan, nandito na pala ang baka. Wait lang. Baka ako masuwag ng baka. Akala ko doon niya lang ililipat, dito pala. Wait, nagtago muna tayo. Sinama niya ako dito kaso masakit ng paa ko, nanibago ako paglalakad kasi ang tagal kong ang tambay sa bahay, 1 buwan, kasi wala pa akong ginagawa, kaya yun, lalo na lumobo ang aking katawan gawa na nga ng pagkaka-hospital ko dahil nga dito sa kamay ko. Yan, natanggalan na siya ng bakal, natanggalan na rin ng tahi. Ang naiwan na lang na tahi yung may mga yung mga matutunaw ang tahi. Ayun na siya. Ayan, hihintayin ko na lang siyang gumaling ng ayos. Pero ang sabi sa akin, mga pagkaganitong case ay mga 3 months bago talaga tuluyang maghilam yung aking daliri. Tapos kahit siya ay matagal na, pagka nadadanggil masakit pa din. Kaya hindi ko alam kung makakabalik ako sa yung kaya ko talagang maghila-hila ng kambing, mga alaga akong kambing. Buti na lang may tumutulong sa akin pag-aalaga ng kambing. Yan, niwan ako ng kasama ko. Ang labo pala ng aking ano kasi nahirap kaliwetin gamit ko. Ayan. Papainumin mo lang yan. Ayan, pinainom pala niya. Ayan, ito yung lugar na pinagpapainuman niya. Ayan. Ayan. Ilat kasi yan. Ayan, diyan na siya nagpapainom ng baka. Tapos babalik niya na lang doon. Sinama lang niya kasi gusto niya lang may kasama. Ayan, ito naman yung S-Lex, kaya maraming maingay na sasakyan. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi, baka na-stress yung baka kasi maingay yung paligid. Pero sabi ng asawa ko, okay lang daw yun, para daw nasasanay sa ingay yung baka. Hindi sila, kumbaga, hindi sila takot sa ingay. Ayan, maganda pa dito, makapal pa yung damo. Kawisan ako. Guys, kabukid yung aming mga alaga. Kung mapapansin nyo, marami talaga kaming alaga, pero yan po ay katulad ng baboy, yung baka, yan po ay mga paalaga po sa amin. Ang sariling po namin ay yung kambing, yun po, kasi isiningit lang namin para na may extra income kami. Tapos dun sa bahay, nung siguro mga 6 days na nakalipas, bumili kami ng 45 days, 30 pieces, pero namatayan ako ng 3 kasi first time po namin mag-alaga ng 45 days. Susubukan lang namin kasi mahina ang kita. Kami po ay meron ding catering business, pero napakahina po ng kita. Sobrang hina po ng catering kasi dito sa lugar namin, sobrang daming catering dito sa Tanawan. Kaya syempre, kumbaga pababa ng price. Ang hirap makipagsabayan lalo na sa panahon ngayon na ang mahal ng bilihin. So sila, siguro may mga technique sila na hindi ko kayang kaya ang hirap, mahina din ang cater namin. Kaya kapag decision kami na try namin muna mag-alaga ng konti lang muna na 45 days. Pag nagamay na namin yung pag-aalaga noon, siguro saka namin dadagdagan. Kasi ang hirap po ay meron kaming mga pumapasok na 2 anak. Nasa private sila kasi yung anak ko ay, yung isa po ay magka-college na. Graduating po siya ng senior high ngayon. Yung isa naman ay high school, mag-grade 8 na siya. Lalaki po yung bunso ko, yung panganay ko po ay babae. Kaso kaya ko po pinapasok yung bunso ko sa private, pero ay dahil lalaki nga po, medyo medyo pasaway. Yun na po talaga yung ano ko doon.
pinapanuho ko po doon para at least hindi po mapabayaan talaga yung kanyang pag-aaral. Yun po talaga yung habol ko, kaya kahit medyo mahal yung tuition okay lang basta ang akin ay makagraduate siya ng pag-aaral. Ayun, yung akin namang babae, galing naman siya dati sa public. Kasi nung elementary, private siya, tapos nilipat sa public kasi pinag-aral naman ako ng asawa ko ng college. Tapos, bali 2 years lang kinuha ko noon kasi yung puso ko ay nagiging pasaway na nun. Kaya sabi ko, okay na yung 2 years basta nakapag-college ako. Ayun, pero sabi ko nung ililipat ng private yung panganay ko, sabi niya ayaw niya na kasi mapapahiwalay pa siya mapapahiwalay pa siya sa mga kabarkada niya. Kaya ang sabi ko, o sige, ano na lang sa senior high na lang. Yun ang sabi din niya. Kaya yun, ngayon, ito yung pinagsusumikapan ko. Kaya kami todo kayod mag-asawa. Siyempre, hindi kami yung palaasa. Gusto namin ay itatag... Ha? Para daw nangangandi yung isang baka. Ayun. Gusto namin talaga itataguyod namin yung aming mga anak. Kaya ito nga, umaasa ako dito sa YouTube na baka ako'y matulungan. Salamat sa nagsusubscribe at salamat sa nanonood. Nakatuwa naman. Ayan, sa totoo lang po, sa sipag at sipag, talaga pong sinisipagan naming mag-asawa. Sabi ko nga habang nung ako nadun lang sa bahay at ito ngayong kamay ko ganito. Ang dami ko naiisip kasi talagang kinakapos kami. Ang laki pa ng nagastos ko sa ospital. Kasi parehas lang naman kaming walang trabaho, hindi dito sa farm. Kaya sabi ko, parang kulang pa pala yung sipag ko. Masisipagan ko pa. Kaso, inip na inip nga ako kasi hindi pa makatrabaho yung isa kong kamay. Pero nakakautay na ako makapagbunot ng damo doon sa garden. Kaliwa nga lang. May mga bagay akong mga hindi talaga magawa. Yung katulad ng magluto ng ulam. Siguro kung hindi gagamitan ng, kung halimbawa prito-prito lang, kaya ko. Pero kung magagayat ako ng sibuyas at bawang, hindi ko kaya. Kasi hindi ko kayang igayat itong kanan kong kamay. Kanan po kasi ang aksidente sa akin. Yun, ang dahil naman yun sa pagtitimbang din ng baboy. Kaya, ito yung aking buhay ngayon. Vlog muna tayo ngayon. Salamat sa inyo mga kabukid. Sana suportahan nyo po ako sa aking vlog na ito. Sana i-subscribe nyo po ako. I-like, mag-comment po kayo kung anong mga masasabi nyo. Ayun, maraming po salamat mga kabukid. Bye!